MMD Metro Base palay hatid ang latest traffic update sa mga pangunahing lansangan sa Kalakang Maynila ngayong bisperas ng Pasko. Unahin natin ang kahabaan ng Balitang diretso sa sikmura. Bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapid Tulfo at Amilim Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. Dalawang libong residente na wala ng bahay sa sunog sa Muntinlupa isang araw bago ang Pasko. News 5 Action Center maghahatid ng tulong ngayong araw. Isang araw matapos matagpuan ng bangkay ng isang bata sa Makati kahapon, isang fetus nakita naman sa basurahan sa Tondo. Sitwasyon ng trapiko ngayon sa mga lansangan ng Metro Manila ihahatid namin sa inyo. Mga presyo ng bilihin para sa last-minute Noche Buena shoppers, alamin. Sa ating kwenta ng mga paraan para iwas impatso mamayang Noche Buena, abangan. At sa itimbre mo kay Tulfo, OFW na nakakulong pa rin sa Kuwait kahit may release papers na humingi sa atin ng tulong. Magno Noche Buena sa evacuation center ang may 2,000 residente ng Barangay Kupang sa Muntinlupa. Tinumpok kasi ng apoy ang kanilang mga bahay kagabi at walang naisalba kahit anong gamit. Nagbabalita si James Beltran. Nagliwanag ang Barangay Kupang sa Muntinlupa kagabi dahil sa nagngangalit na apoy na tumutupok sa mga bahay dito. Bukod sa pahirapan sa pagkuha ng tubig na pamatay sa apoy, problema rin ng mga bumbero ang dikit-dikit na bahay na karamihan ay yari sa light materials. Kaya ang mga residente nagkandara pa sa pagigib para tumulong sa pag-apula ng sunog. Kanya-kanya rin silang bitbit ng maisasalbang mga gamit. Ang lolang ito, ang alagang aso lamang ang nabitbit habang naabo ang kanyang bahay. Eh, siyempre, masakit sa loob namin. Magpapasko. Magpapasko ganito kami. May 30 bumbero mula sa iba't ibang parte ng Metro Manila ang tumulong sa pag-apula ng sunog na umabot sa general alarm. Bandang alas 6:30 ng gabi nag-umpisa ang sunog dito sa Barangay Kupang, Muntinlupa. Sinusubukan ngayon salbahin ng mga bombero at residente ang mga bahay. Pero dahil sa lakas at paiba-ibang direksyon ng hangin, ay kumakalat na ito ngayon sa lugar. Pasado alas 3 ng madaling araw, nagdeklara ng fire out. Naging 30 mga bahay ang natupok sa sunog at wala namang naiulat na nasaktan. Base sa inisyal na investigasyon, nag-umpisa ang sunog sa bahay ni Serafin Letada na nagsisiga kagabi. May pinipinpoint sila ng isang tao. Hawak na namin yung tao ngayon, so under investigation yung tao ngayon about it. Pinabulaan na namin ni Serafin na sa bahay niya nag-umpisa ang sunog. Nung dumating ako, may apoy na wala ako sa bahay nung nangyari. Pinag-aaralan na ng Muntinlupa Fire Department ang kasong maaring isang palaban kay Serafin. Pansamantala namang pinatuloy sa Kupang Elementary School ang mga nasunugan. James Batran, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, siksikan ngayon sa dalawang magkahiwalay na evacuation center ang higit 2,000 residente ng Muntinlupa na nasunugan kagabi. Para sa update, may live report si Romel Lopez. Romel. Sabi sa halip nga na regalo ang asikasuhin ngayong bisperas ng Pasko, mga sunog na kagamitan ang iniintindi na ngayong mga residente ng Barangay Kupang dito sa Muntinlupa. Kanya-kanyang pulot ng mga mapapakinabang yero at bakal ang mga nasunugan. Ang mga batang ito, ibinalad na lang na isalbang libro na nabasa ng tubig dahil sa pagresponde sa sunog kagabi. Sa halip naman na tumuloy sa evacuation center sa may Kupang Elementary School, ang ibang nasunugan mas pinili na lang manatili sa paligid ng nasunog na compound. Ang pamilya ngang ito sa gilid na lang ng release pumwesto at dito na rin nag-agahan. Ganito na rin lang daw malamang ang magiging sitwasyon nila mamayang gabi. Pakinggan naman natin ang pahayag ng ilan nating mga kapatid na nasunugan. Oo, hindi totoo yan. Ako matigas ako pero ngayon napayak ko dahil lagi tapos nasusunog yung bahay namin. No? Napakahirap umupa. Totoo yan. Lalo na ngayon, sitwasyon ngayon eh. Pati mo, anong nangyayari yan, no? Wala kaming matulugan. Wala kaming teno. Wala kaming... Ang init. Wala kaming makuhanan. Di ba? Oh.
Paano Pasko natin mamaya? Itutuloy na rin yun. Hindi mapipigil yun eh. Rabi, binahanda na nga ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa yung maitutulong nila dun sa mga residenteng nasunugan. Una nga sa ibibigay nila yung mga damit, pagkain at portalet na talaga naman kailangan ng mga pamilyang nasunugan. Asahan na rin daw yung tulong na ipaabot naman ng TV5 sa pamamagitan ng aksyon na desk para nga dun sa mga nasunugan nating kapatid maya-maya lamang. Rabi, yan muna ang pinakahuling balitang nakakalap natin mula sa Muntinlupa. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Salamat, Romel Lopez. Isang fetus na naman ang natagpuan sa tambakan ng basura sa Tondo, Maynila. Isinama pa sa itinapong fetus ang isang papel na may pangalan ng lalaki. Nagbabalita si Jay De Castro. Nang ilabot ang mga ngalakal ng basurang si Aling Rebecca sa tumambad sa kanya sa isang tambakan ng basura sa Tondo, Maynila. Isang fetus na nakapaloob sa supot ang kanyang nakita. Hindi raw maubos isipin ni Aling Rebecca kung bakit nagawa ito ng magulang ng fetus. Nangilabot nga ako. Ang sabi kong ganun, nakakapangilabot kasi ilibin anak ko. Hindi ko yun nagawa na ganun. Kasama sa plastic ang isang papel kung saan nakasulat ang petsang December 21 at ang pangalan ng isang lalaki na Jeffrey Jimeno. Nakalakip din ang isa pang papel na may nakasulat na panalangin. Halatang isang tao lang ang sumulat dahil sa parehong penmanship. Tingin ng kagawad ng barangay, posibleng paghiganti sa ama ng fetus ang motibo sa pagtapon nito sa basurahan. Boyfriend niya yung nanay niyang fetus na yan. Kasi nilagyan pa ng pangalan eh. Para siguro makaganti, ganyan. Dinala sa Gat Andres Bonifacio Hospital ang fetus habang iniimbestiga ng pulis kung sino si Jeffrey Jimeno. Kahapon lang, isa rin bangkay ng isang lalaking sanggol ang nakabalot sa supot at nakakabit pa ang umbilical cord ang natagpuan sa Makati. Jay De Castro, News 5. Dimas Reyes ngayon ng isang bading na nang molestyo mano sa isang 14 anyos na lalaki sa QC. Nakusunadaan daw ng bading ang binatilyo habang nasa loob sila ng computer shop. Nagbabalita si Sel Guevara. Tulala at hindi makapagsalita ang binatilyong ito dahil sa matinding trauma. Minolestya umano siya ng suspect na bading na si Telesporio Barahenyo habang naglalaro sa computer shop na ito sa QC kagabi. Pinahalik-halikan niya po ako hanggang sa tenga po. Tapos pababa na po siya. Tapos susubo niya po sana yung ari ko. Galit na galit naman ang ina ng biktima. Desidido siyang sampahan ng kaso ang suspect para raw magtanda. Hindi ako natatakot po. Basta yung katarungan ng anak ko, kailangan po namin yung justice talaga. Itinanggi naman ni Barahenyo ang bintang. Hindi po totoo kasi sayawan kami sa labas. Maraming tao ngayon. Paano mangyari? Nahaharap si Barahenyo sa kasong acts of lasciviousness. Sel Guevara, News 5. Kakaibang style ng isang kawatang natimbog kagabi sa San Juan. Bago kasi niya nakawan ang kanyang target, hihipuan niya muna ang puwet ng kanyang biktima. Nagbabalita si Eric Montas. Sa presinto ang bagsak ng suspect sa pang-hold up na si Edgardo Viloria. Ang kanyang umanong biktima, isang estudyante na naglalakad lang sa P. Guevara Street sa San Juan kaninang madaling araw. Pero bago raw gawin ang pang-hold up, hinipuan pa raw ng suspect ang dalaga sa puwet bago tinangay ang gamit ng biktima. Patuloy na gumagawa pala nito. Series ang ginagawa nito sa amin dito sa San Juan. Minumuleste niya pa yung mga babaeng hino-hold up niya sa madaling araw. Nado naman ang suspect na nang hold up nga siya. Dala raw ito ng matinding pangangailangan lalo't magpapasko. Nung December 17 nang hold up po ako. First time ko lang po yun. Yun lang po. Pero itinanggi niya ang bintang na hinipuan niya ang biktima. Pero yung nanghihipo, hindi po ako yun. Dalawang kaso ang isinampa ng pulis sa suspect na si Viloria, robbery hold-up at acts of lasciviousness. Eric Montas, News 5. Muna tayo sa mga police report. Silipin natin ang Araneta Bus Terminal kung saan medyo gumugulo na raw ang sitwasyon doon dahil sa pagdagsa ng mga pasahero. Ang problema pa, nagkakawalaan na raw ng bagay sa terminal. Para sa update nandoon si Maris